Okay guys, welcome to another vlog. Ayan, Skyron Vlog. Okay. So this video guys, regarding ito sa passport. Okay? Para sa mga newbies sa gustong kumuha ng passport. Okay, so ano nga ba yung kailangan nyo prepare at ano yung mga kailangan nyo gawin para makakuha ng bagong passport. Okay, so ito guys, valid for 10 years na to. Dati kasi 5 years lang. Sa ngayon guys, mas pinadali na yung proseso. Dati kasi pipila ka sa sa mga DP para makakuha ng passport. Ngayon, online appointment na lahat. Okay? Kaya hindi na siya mahirap gawin. Okay? So, wala nang hassle. So, mag-online ka lang. Hindi mo na kailangan pumila doon. At yung payment sa online na din. Kaya mas madali na proseso sa pagkuha ng passport ngayon. So, kinuha ko to guys sa main. So, mabilis ang proseso. Pumunta ako ng alas 7. Natapos ako ng alas 8. Alas 1 hour lang. Tapos, nag-wait lang ako ng 12 days. Nakuha ko na siya. Okay? So, ano nga ba yung kailangan dito para makakuha na yung passport? Okay, so ito yung kailangan nyo prepare. Okay, so one valid ID, PSA, saka yung schedule appointment. Sa ID naman, ang mga valid yan, ito. Ito, SSID. Tapos yung voter certificate, galing sa Intramuros with NBI, postal ID, yung national ID, at driver's license. So, hindi po valid to guys, itong PhilHealth na to. PhilHealth, hindi siya valid. Saka yung Pag-ibig Loyalty Card ID, hindi siya valid sa pagkuha ng passport, saka yung PIN. Okay, pag NBI naman, hindi na siya valid. So, yung 4 na yan. Kasi ito mga support document lang to. Ang kailangan is yung primary na talagang valid ng government. Basta itong 3 to, hindi siya valid, guys. Next naman is birth certificate. So, kailangan is PSA na. Ayan. Hindi siya NSO. Dati kasi NSO. So ngayon, updated na. PSA na. So, ulitin ko, guys. Ang kailangan dyan is yung PSA. Original dapat. Okay, and then last yung schedule appointment. Okay, so yun yung mga kailangan mo i-prepare para makuha ng passport. Okay. So, mas maganda pag pumunta ka sa DayPay, ipa-xerox mo itong mga to. Yung one valid ID mo, tsaka itong birth certificate. Kasi doon, mahal ang bayad ng xerox doon. Tsaka medyo, pag may DayPay na walang xerox, lalabas ka pa. So, mas maganda, dali mo na yung original sa xerox. Kasi kukunin na yung xerox niyan, pero hanapin na yung original. Huwag na mo makakalimutan na dalhin yung original mo. Okay? So, yun yung mga kailangan sa pagkuha ng new passport. Okay guys, so yun lang. So, hopefully nakatulong sa itong video to, lalo sa mga gustong kumuha ng passport. So, yun yung mga kailangan mong i-prepare. Okay? So, comment lang guys sa baba yung mga gusto nyo pang malaman para masagot ko at matulungan ko kayo. Okay, so thank you guys and see you next video.